Daon-daon ni biggest. In 1896. Niluto niya ito 1896 pa. Imagine, sa tao na sila, kita, wala pa tayo panganak. Anyway, this is the biggest. The biggest. No? Oh, wala. Pinakadako ni siya sa Europa. Isa lang o pinakadako. Ay, na. Ang Biopac ay nag-iisang organic trade fair sa Europa. 130 nasyon ang nag-participate every year. So pag sinasabi mong organiko sa Europa, sa Nuremberg yan. Yan yung Biopac Nuremberg. Meron ding Baltimore, USA. Organiko din yan. Dala rin ng Biopac yan. So nadala tayo doon through ECCP, European Chamber of Commerce of the Philippines. This is the second time na merong partisipasyon ang dalawang produkto ng probinsya ng Cotabato. So last year, ang biodynamics at tree life dala ng Department of Agriculture. Eh bakit ngayon tayo talaga ang nagdala? Kasi walang recognition na itong produktong ito ay mula sa probinsya ng Cotabato. Eh kaya ka nga napunta doon because of this product. So ngayon, kami na mismo ang nagdala. So pondo ng provincial government ang meron doon. So walang ibang nag-participate doon from the Philippines. Wala nang DA, kundi the province of Cotabato. After the trip, madam, meron bang recognition ng national government? After the trip, may recognition ba? Wala, in-inform lang natin na very successful. Bakit natin sinuportahan ang biodynamics at tree life? Just imagine, in last year, 40 tons ang napadala na export. Ang cocoa sugar, 13 tons sa Australia, 13 tons sa Netherlands, 4 tons sa Britain. Ilang farmers yan, ilang mananggete yan, ilang babae yan na nagaluto after harvest. Kasi 30 minutes lang iluluto mo yan, otherwise mag-ferment yan, magiging tuba yan. So kung merong target na 200 tons, mag-aapat na 4 folds ang trabahante na kailangan. Kung 300 tons ang target na mga na toneladang iluluwas, ilang farmers ang ma-involve dito? Yung farmers, mamili sila. Number 1 producer kami ng bigas, ng palay, ang probinsya. Pero kung gusto ng farmer na iangat yung kanyang palay, na gawa niyang organiko, malaki ang potential. Ang Biopac is a B2B category. No? Ano ibig sabihin ng B2B? Business to business. Walang konsumidor dito. So mula producer, wholesaler yan. Ang maganda pa nito, hindi lang pala negosyo ang meron ka na oportunidad kung meron kang organikong pagkain o gamit. Mismo yung mga taga-Europa, dahil mga masiselan sila, sila mismo ang magbibigay pa ng pondo sa'yo para mas mapaayos mo pa ang produkto mo. Pwede ka pa nilang bigyan ng assistance, mapaayos mo lang kasi ito yung kailangan nila. Pero pumasok ka sa Biopac, mahigpit yun. Kailangan series certified ka, may third-party certifier bago mo mailuwas ang produkto mo. Fortunately, series certified itong dalawang produkto mula sa probinsya at pinagkakaguluhan. Ang dami na nilang repeat orders, kaya nagtataas yung production nila dahil ang daming pumunta, bumisita. So yung delegado natin kompleto yun. Meron tayong agriculturist, meron tayong accountant, para maayos natin yung mga account codes. Alam niyo naman sa gobyerno, pondo ng gobyerno ang ginagamit natin, kailangan mabusisi, may prudence and utilization, at hindi malulugi ang gobyerno. Kaya itong kumpanya na ito, hindi kami lugi. Bakit? May employment component ito eh. Para sa mga taga-Cotabato, may buwis ito. At the fact na naririnig na nila na itong produkto ay mula sa Pilipinas, mula sa probinsya, dumadagdag ngayon yung mga investors na gustong pumunta. Dahil itong mga bumibili o bumili ng produkto na ito, hindi ito doon lang na pumunta sa Biopac. Pumunta mismo sa Mlang, pumunta mismo sa Carmen, tinignan kung totoo ba talaga na organiko ang proseso. Ganon sila kamaselan. At kung kailangan talaga nila yung produkto mo, they pay in advance para lang ma-corner yung iyong production. Saka sila na yung may market. Oo. So, I understand you designed down the booth there? Of course. Kasi kailangan, mano ka, mahirap naman na pumunta ka doon na mukha kang kawawa, di ba? Kailangan ipakita mo na yung ating produkto stand out,
yung may maganda yung kwalidad. Kaya nga lumayo yung ibang mga nasyon sa atin na meron ding cocoa sugar eh. Oh, kaharap natin ang Japan, dito sa gilid natin Italia, sa kabila Argentina. At talagang maganda ang pwesto natin, elevated yung booth natin. Kaya pinapakita natin na iba na kami sa Pilipinas, we're prudent in the utilization of funds. We can compete globally. And because of that product, naging award din, naging global award for excellence itong cocoa sugar at ang biodynamics. So, anong ibig sabihin nun? Kaya lumayo yung Indonesia, lumayo sila sa ibang hall sila. Hindi sila sumama sa amin sa hall 2. But stand out talaga yung booth. Kasi kung may produkto kang maganda, hindi maganda naman yung pag-package mo. Hindi marunong yung mga nagmamarket ng product mo. Eh, mukha ka tayong kawawa. Eh, kung lalaban ka naman lang din, lumaban ka ng tama. Sino pa una nakadiscover nitong cocoa sugar? Indonesia o tayo dito sa North Cotabato? Matagal na naman itong cocoa sugar eh. No? Yun nga lang, paano ka makapasok doon sa Europa, sa Amerika, sa Asia? You have to get the certification. You have to earn that from a third-party certifier. Ang pinakapangahirap pang pasukin ang Japan eh. It does not follow na kahit na meron ka ng certificate, papasok mo ang Japan kasi conservative ang ekonomiya, ang kultura, ang pamamaraan ng Hapon. So, mahirap din silang pasukin. Pero the fact na pinagkakaguluhan ka na, pumasok ka sa Britanya, pumasok ka sa Netherlands, pumasok ka sa Australia, papasok ka sa New Zealand, gusto ng Amerikano na kunin yung produkto mo, ibig sabihin, may oportunidad sa organiko. But, ibahin na lang din natin. Huwag na lang tayo dito sa opportunity. No? Ano yung impact nito? Naging holistic kasi yung understanding ko after this exposure. Eh. Pagpunta mo doon, ang tanong eh, mahal ang organiko eh. Hindi mahal ang organiko. Mahal ang organiko kung bibilhin mo sa SM, bibilhin mo sa Rustans. Dahil ang probinsya, namimigay kami ng mga seeds, na vegetable seeds, at mamimigay na kami ng mga vermicompost. Kung magbabakyard ka, kasi pwede ka naman manghingi as livelihood eh. Open naman kami kahit kanino eh, basta taxpayer ka, taga Northcote ka eh. Kung meron ka lang naman ng tiyaga at marunong kang magbunok, magawa ng garden, mahal pa yun. And then Libre your market is very market. No, you plant your own vegetable to feed to your family. You have to take care of yourself, the health of your family. Bakit meron cancer? Pobre man ako, bakit may cancer? Whatever you put in your body, yun. Mag-self-medicate ka, mali din yun. Magagasgas yung kidney mo. So magiging holistic yung understanding mo na approach. It's not just organic food. No, the way you treat the environment, the way you take care of yourself, the way anything that you put in your mouth will eventually, it will catch up with you. Eh kung nagainom ka, kahit na organiko pa yan, kung sobra-sobra yan, meron pa rin mangyayari. So atin lang, with climate change, ano ito? Ito mga sakit, ano ito? We go organic because it's healthy, it's not expensive, kung ikaw mismo magtanim. Pero kung mamimili ka, it's expensive. Pwede mo naman palang eat backyard. At bakit ka takot doon sa may mga uod? Gusto mo talaga yung mga malalaki. Saan baga manggaling yung mga malalaki? Mga GMO na yan, genetically modified organism na yan. Kaya malilinis, malalaki yung mga nabibiling ko sa palengke. Ayaw mo yung mula sa mountain province, mahal. O ayaw mo yung mula sa barangay, may uod. Tama pala si Lola. The more may pangit yung itsura niya o may uod, the safer the food. The safer the fruit, the safer the vegetable. So, sino ba kayo sa atin na mabuhay ng matagal-tagal? So, this exposure is not just a potential for investor, for meron kang additional market, no? It is also a venue to get funding or to get support kasi they will help you develop your product further. Like, gusto namin na finer pa yung sugar mo. Gusto namin na syrup na siya. Sabi naman, syrup. Wala naman kaming capacity na maging syrup yan. We give you
the equipment. We give you the funding. Gawin mo siyang zero. See? Ay, ganun pala. Meron palang ganun. May processing plant tayo dito, ma'am. Meron tayong processing, yung nga mano-mano nga. Kunin ang mananggete, lulutuin yan siya in 30 minutes, yan na siya. Where is that sa Carmen? Carmen yan. Ang lang naman yung bigas. Ito, gusto nila na mas pino pa. Kung gusto mo ng pino, na magbibigay sila ngayon ng assistance para mapino. Bakit gusto nyo ng pino? Gusto namin from maple syrup. Parang hindi pa kami open na magpuproduce tayo, export tayo ng syrup. Kasi pag hindi mo nabantayan yung syrup, baka puputok yung pag-ship mo. Problema ka. Diba? So, yun yung mga bagay natin. Ilang tons ang additional na, may ilang percentage yung, imagine, after that exposure? 40 tons lang ang nasupply ng biodynamics in 2013. Yes. Ang target niya for 2014 is 300 tons. So, ilan yun? Ilang folds yun? So, after na nung Kasi nandun, well, nag-expand na tayo. Wala na pupunta sa booth mo. How much is the price? How is the transportation? The mode of transportation? The payment? Ganon yung usapan dun Kaya, if you have the chance to go, it's so nice. You go around, there is free tasting, pero walang consumer. Hindi pwede si housewife doon kasi business to business siya Kaya unlike dito na pag tayo dito mag-exhibit, di ba? Noon ang booth na para ibenta. No, doon, meron kami dito, ilang toneladang kailangan mo? Kasi volume siya Business to business siya. Hindi yung mag-retail. Kaya natin provide yun, ma'am? Kaya, the fact na sila nagsabi na ito yung target namin, kaya naman nila. Kaya nga, meron tayong dinilang ABC president. Sabi ko, sa mga barangay, doon nyo bubunuin yan. Na may opportunity pala Yung mga young variety, the shorter ones, pwede pala. So, yun yun. So, yun ang mga mangyayari. Okay. Sa ma'am, sa sugar, from the usual From 8 tons? 13 tons to Netherlands, 13 tons to Australia, 3 tons to Britain. So, ilan yan? Mga 31 lang yun, no? So, ang target nila for this year is 200 tons. So, additional employment, ma'am? Siyempre, additional load. Kasi, mano-mano yan lahat Kahit na, kaya nga, bakit ngayon lang kami bakit kami tumulong? Bakit kayo tumulong? So far, Gov, how many investors are interested into that, itong focus sugar? Itong dalawa, ito yung ngayong may mga certificates na to export. They will train the community and they do the quality control. So may mga munisipyo kami, pikit, malawak dyan ang Who will do the training, the locals? OPAG. The Office of the Provincial Agriculture is the DA. So we will have a tie-up, Kasi meron ding organic arm or agency ang DA. So sila mismo, mamibigay sila ng technical na tulong at yung mga kagamitan, yung lulutuin mo, pagluto mo, yung mga pag-train mo ng mananggete, proper handling, importante yun. So yun. So that's how we do things. But we don't have to, parang pilot project. Hindi na kasi scattered established na kami. Existing na yung municipality sa makilala, di ba? We cannot impose kasi. We just have to tell them, gusto niyo ba ito? Kasi makilala is rubber. Kasi may iba naman banana. May iba naman palm oil. May iba naman kape. May iba naman palay. Malawak ang corn plantation sa Banisilan. So, depende ngayon. Walang mawawala. Walang kompetisyon sa amin kung saan ka. Malawak ang lupain ng probinsya. Kaya mamili ngayon ng farmer. Saan mo gusto? Gusto mo mag-rubber? Ito yung bagong clone. Gusto mo mag-palm oil? Meron tayong processing mill na mag-cooperate tayo by June 1. Gusto mo na mag-cocoa sugar? Ito yun. Meron ka ng pagbibilhan ng cocoa sugar mo. Kukunin ng Tree Life. Gusto mo mag-organic palay, kukunin ng biodynamics. Pero susunod ka sa standard ng biodynamics, tutulong ang biodynamics. So that's how we go about itong production para magkaroon ng purchasing power ang taga-tabako. How true, ma'am, na itong rubber clone buds is intended para sa mga